Ang nakakapasong sikat ng araw sa Sampaloc, Maynila ay tila nagbabadya ng isang pangyayaring hindi malilimutan, nang isang aroganteng pulis ang biglang pumasok upang guluhin ang kapayapaan ng mini-mart na pag-aari ni Mila. Ngunit ang hindi niya alam, ang babaeng nakasuot ng puting hijab ay hindi isang kalaban na madaling matitinag. Tunghayan ng kwento ng matapang na paglaban na dudurog sa kayabangan na nababalot sa uniforme. Ang tanghaling iyon ay binabaha ng liwanag ng araw na matindi at nakakapasong, nagpapahirap sa paghinga ng sinumang nasa labas. Ang mainit na hangin ay humahampas sa kahabaan ng bangketang puno ng mga sasakyan at mga taong naglalakad, bawat isa ay may kanikanyang lakad at patutunguhan. Sa isang kanto ng abalang distrito, nakatayo ang isang katamtamang laking convenience store na sa loob ng maraming taon ay naging bahagi na ng komunidad. Estratehiko ang lokasyon nito malapit sa isang malaking interseksyon na papaligiran ng mga karinderya, maliliit na opisina, at mga hilera ng kabahayan. Ang gusali ng tindahan ay malinis at maayos. Ang salaming pinto nito ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang logo, Mila Smart, ay malinaw na nakapaskil sa itaas. At ang mga estante sa loob ay maayos na nakahanay, puno ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong tindahan lamang. Ngunit, alam ng sinumang nakakakilala sa lugar na ito na ang tindahan ay may mahabang kasaysayan, hindi lamang isang lugar ng bentahan, kundi isang simbolo ng pagsisikap ng pamilya ng yumaong si Haji Sulaiman, isang negosyanteng tubong Mindanao na habang nabubuhay ay kilala sa kanyang pagiging matapat at mapagbigay. Sa loob ng tindahan, ang pakiramdam ay higit na komportable. Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ay pumapawi sa init ng labas. Isang marahang tugtugin ang umaalinggaw mula sa mga speaker. Samantala, ang tunog ng cash register at barcode scanner ay paminsan-minsang nagpapalitan. Ilang babaeng empleyado ang abala. May isang nag-aayos ng mga inumin sa chiller. May isa namang nag-check ng stock sa estante ng mga pampalasa. Habang dalawang kahera ang magalang na nagsisilbi sa pila ng mga mamimili na may kasamang ngiti at magiliw na bati. Ang mga customer ay saksakan ng dami, mula sa mga may bahay hanggang sa mga empleyado ng opisina na dumadaan sa oras ng kanilang pahinga. Kahit na abala, lahat ay tumatakbo ng maayos at organisado. Walang anumang kakaiba. Isang ordinaryong araw lamang. Isang maliit na tindahan na patuloy na umiikot ayon sa pulso ng pangangailangan ng komunidad sa paligid. Ngunit sa likod ng pang-araw-araw na eksenang ito, isang kwento ang naghihintay na sumabog. Ang araw na iyon, lingid sa kaalaman ng lahat, ay magiging isang araw na hindi malilimutan ng mga empleyado ng tindahan. Sila na nagtatrabaho sa loob ay walang kamalay-malay na ang gulong ng tadhana ay umiikot na, at pinili ng kapalaran ang lugar na ito bilang entablado ng isang sagupaan sa pagitan ng katarungan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Wala pang senyales ng anumang gulo, wala pang anumang kahina-hinala. Ngunit ang hangin sa araw na iyon ay tila may dalang kakaibang kutob. Isang motorsiklo ang huminto sa harap ng tindahan. Dahan-dahang bumukas ang pinto nito, at mula sa loob ay lumabas ang isang figurang hindi pamilyar sa karamihan ng mga empleyado. Siya ay mataba, nakasuot ng uniforme ng pulis, at naglalakad ng maihalong katamaran at kayabangan. Hindi siya isang ordinaryong customer. Hindi rin siya residente ng lugar. Siya ang anyo ng pang-aapi na dumating ng hindi inaanyayahan, at ang kanyang presensya ay malapit ng subukin ang katapangan ng isang taong hindi pa lumalabas sa kwentong ito. Ang araw ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang unang tilamsik ng apoy mula sa isang malaking hidwaan ay nagsindi na, tahimik na gumagapang sa pagitan ng mga estanteng puno ng mga panindang hindi inaasahang magiging saksi sa karahasan at paglaban. Ang dami ng tao sa loob ng Mila Smart ay umabot sa kasukdulan ng ang orasan ay lumapit sa 12:00 ng tanghali. Ang mga customer ay salit-salitan. Karamihan ay mga residente sa paligid na dumadaan para bumili ng pananghalian, mga gamit sa bahay, o para lang mag-withdraw ng pera sa kahera. Ang tunog ng barcode scanner ay hindi tumitigil. Samantala, ang mga babaeng empleyado ay mabilis na nagsisilbi at pinapanatili ang maayos na takbo ng trabaho. Ang tindahan ay mukhang buhay na buhay, sumasalamin sa isang organisado at disiplinadong pamamahala. Sa likod ng mga magigiliw na mukha ng mga empleyado, may isang diwa silang pinaninindigan, ang katapatan sa kanilang may-ari,
isang taong hindi lamang nila amo, kundi inspirasyon din. Dahil alam nila na lahat ng kanilang tinatamasa ngayon ay nakatayo sa isang pundasyong itinayo ng isang matatag na babae na nagngangalang Mila, isang taong hindi lamang nagmana ng negosyo, kundi pinangangalagaan din ang karangalan nito ng buong katatagan. Nang bumukas ang otomatikong pinto at isang babaeng may mahinhing lakad ang pumasok sa silid, bahagyang nagbago ang kapaligiran. Agad napansin ng lahat ng empleyado ang presensya ni Mila, na nakasuot ng simpleng puting abaya at isang maayos na puting hijab na bumabalot sa kanyang mahinahong mukha. Bagamat mukhang malumanay sa labas, isang aura ng kapangyarihan ang malinaw na mababanaag mula sa kanyang matatalim na mata. Ilang empleyado ang bumati sa kanya ng may galang, at sinuklian ito ni Mila ng isang maliit na ngiti at bahagyang tango. Dahan-dahan siyang naglakad sa mga pasilyo ng tindahan, sinusuri ang mga estante, inoobserbahan ang kalinisan, at tinatasa ang serbisyong nagaganap. Paminsan-minsan ay nagbibigay siya ng maikling tagubilin sa mga tauhan na kanyang nakakasalubong, lahat ay may mahinahon ngunit matatag na paraan ng pagsasalita. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit ang bawat presensya niya ay laging may malakas na epekto. Ang mga empleyado ay mas nagiging alisto, ang mga customer ay nararamdamang napapansin, at ang tindahan ay tila tumatakbo sa perpektong pagkakasundo. Ngunit sa likod ng pagkakasundong iyon, may isang bagay na hindi maipaliwanag na nagsimulang gumambala sa kanya. Naramdaman ito ni Mila kahit wala pa siyang nakikita. Isang maliit na pagbabago sa hangin, isang uri ng masamang kutob. Huminto siya sandali malapit sa kahera, tumingin sa labas sa pamamagitan ng salaming pinto. Abala pa rin ang kalsada gaya ng dati, ang mga sasakyan ay paruot parito at ang mga taong naglalakad ay dumadaan sa kanilang pang-araw-araw na ritmo. Ngunit hindi niya alam kung bakit, pakiramdam ni Mila ay may anino ng panganib na dahan-dahang papalapit, tulad ng isang bagyo na tahimik na gumagalaw sa likod ng mga ulap. Sinubukan niyang iwaksi ang pakiramdam na iyon at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad na may blankong mukha. Ngunit ang kanyang kutob bilang isang babaeng maraming pinagdaanang pait at tamis sa buhay ay hindi maaaring magkamali. May mangyayari. At bilang may-ari, bilang lider, at bilang tagapangalaga ng karangalan ng negosyo ng kanyang yumaong ama, handa si Mila na harapin ang anumang darating ng walang bahid ng takot. Ang ugong ng isang lumang motorsiklo ay biglang huminto sa harap ng Mila Smart, sa kanang bahagi ng pasukan na karaniwang ginagamit ng mga customer. Ang tunog ng preno ay sinundan ng mabibigat na yabag sa bangketa. Isang matabang lalaki ang bumaba mula sa motorsiklo, nakasuot ng uniporme ng pulis, ngunit malayo sa pagiging kagalang-galang. Gusot ang kanyang uniporme, ang manggas ay nakarolyo ng basta-basta, at ang kanyang malaking tiyan ay umuusli mula sa likod ng mga butons na halos matanggal na. Ang kanyang mukha ay bilugan, mamantika, at may ngisi na mas mukhang pang-aasar, kaysa sa pagiging palakaibigan. Iyon si Berto Macaraig, isang pulis na madalas lumitaw na parang surot sa mga maliliit na negosyo, nag-aamoy ng pagkakataon para manggipit, manghingi at mangikil. Hindi siya dayuhan sa mga negosyante ng Maynila, kilala hindi dahil sa serbisyo, kundi dahil sa kanyang magaspang na bibig, mapang-abusong pag-ugali at katapangang magbanta gamit ang simbolo ng batas na nakasabit sa kanyang dibdib. Nang bumukas ang otomatikong pinto, pumasok si Macaraig na may palalong lakad at taas noo. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa buong tindahan na parang siya ang may-ari. Tila ang presensya niya ay isang bagay na dapat mapansin ng lahat. Hindi siya lumingon sa kaliwa o kanan, hindi bumati. Ni hindi man lang umiti sa mga customer o empleyado. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang maikling singhal at isang nakakainis na maliit na tawa. Agad napansin ng mga empleyado na ang bisitang ito ay hindi ordinaryong customer. Isa sa kanila na nag-aayos ng inumin sa chiller ay biglang natigilan at dahan-dahang yumuko. Ang nasa kahera ay nagsimulang makaramdam ng kaba. Narinig na nila ang mga kwento tungkol sa lalaking ito at ngayon ang kwentong iyon ay nakatayo na sa kanilang harapan. Hindi gaanong nagsalita si Macaraig. Dahan-dahan lamang siyang naglakad sa mga pasilyo, tumitingin sa kaliwat kanan na parang may sinusuri kung panindaman o ang ayos ng tindahan. Ngunit ang tingin niya ay hindi nawawala sa mga empleyadong nakamasid sa kanya ng may kaba. Huminto siya sa harap ng kahera. Hinimas niya ang kanyang tiyan habang tumatawa ng mahina, saka 2 beses na tinapik ang mesa ng kahera, gamit ang kanyang malaki at maruming palad.
Ang tunog ay bumasag sa katahimikan sa harap ng tindahan. Ilang mamimili na pumipili ng kanilang bibilhin ay napalingon, nararamdaman ang pagbabago sa sitwasyon. Ang kahera na nakatayo sa likod ng mesa ay tila nataranta, sinusubukang manatiling nakangiti, ngunit halatang kinakabahan. Ipinagpatuloy ni Makaraig ang pagtingin sa paligid, ninanamnam ang takot na nagsisimulang bumalot sa silid. Wala pa siyang sinasabi tungkol sa anuman, hindi pa niya binabanggit kung sino ang may-ari ng tindahan, hindi pa niya ipinapahayag ang kanyang intensyon. Ngunit ang paraan niya ng paglakad, pagtingin, at kung paano nangingibabaw ang kanyang katawan sa espasyo, ay sapat na upang magbigay ng mensahe na ang lalaking ito ay hindi dumating para mamili. Naghihintay siya ng tamang sandali, at sa kanyang isip, tinatantya niya kung gaano kalayo niya kayang gipitin ang lugar na ito, kung gaano kalaking pressure ang kaya niyang ibigay bago may maglakas loob na lumaban. Ngunit isang bagay ang hindi niya alam, ang tindahang ito ay hindi isang madaling target, at hindi lahat ng babae ay mananahimik kapag ang kanilang dangal ay tinatapakan. Ang dating abalang tindahan ay biglang napuno ng tensyon nang umalinggaw ang isang malakas na boses sa loob. Ang lahat ng empleyado ay tila natigilan sa kanilang mga ginagawa. Sino ang may-ari ng tindahang ito? Palabasin ninyo ngayon din, sigaw ng matabang lalaki na may boses na puno ng pagbabanta. Nakatayo siya sa harap ng kahera, tinatapik ang mesa gamit ang kanyang magaspang na kamay, na para bang ipinapakita ang kanyang kapangyarihan. Ang tono niya ay matalas at bastos, walang bahid ng paggalang sa lugar na kanyang pinasok. Isang babaeng kahera ang yumuko sa gulat, habang ang iba ay nakatingin lamang ng may kaba. Kilala nila ang ganitong estilo. Hindi ito opisyal na pagbisita, hindi rin regular na inspeksyon, kundi isang pananakot na nababalot sa ego. Gusto nilang sumagot, ngunit ang takot ay nagpatigil sa kanilang mga labi. Sa espasyong puno ng mga pang-araw-araw na pangangailangan, biglang sumulpot ang isang kakaibang enerhiya na mas malakas pa sa ingay ng air conditioner. Mula sa gitnang pasilyo, maririnig ang mga yabag na magaan ngunit matatag. Si Mila, na kanina inasa malapit sa estante ng gatas, ay agad na narinig ang magaspang na sigaw. Hindi na niya kailangang tawagin o ituro. Alam niyang ang ganitong boses ay hindi dapat palampasin. May blangkong mukha, ngunit matalim na tingin, humakbang si Mila pasulong. Ang puting abaya na kanyang suot ay sumayad sa malinis na sahig, habang ang kanyang puting hijab ay nagdagdag ng impresyon ng katahimikan at katatagan. Ang kanyang tingin ay hindi nagpapakita ng anumang takot. Nang huminto siya 2 metro sa harap ni Makaraig, biglang nagbago ang kapaligiran. Ang lahat ng empleyado ay nakatingin na ngayon sa kanilang amo, umaasang ang presensya ni Mila ang magiging kanilang kalasag mula sa pressure na lalong nagpapahirap sa kanilang dibdib. Tumayo si Mila ng tuwid. Walang pilit ng ngiti, walang kilos na nagpapakita ng pagsuko. Tumingin lamang siya ng diretso sa lalaki, hinahamon ito ng isang tingin na tanging taglay lamang ng mga taong nakaranas na ng pagkawala, pasanin sa buhay, at kalungkutan, at pagkatapos ay nilampasan ang mga ito isa-isa. Si Makaraig, na kanina'y pakiramdam ay nasa itaas, ay tila bahagyang nagtaka. Hindi niya inaasahan na ang may-ari ng tindahan ay isang batang babae, at ang mas nakakagulat, wala ni katiting na senyales ng pagkataranta sa kanyang mukha. Pinaningkitan niya ang kanyang mga mata, sinusubukang basahin ang kilos ni Mila. Pagkatapos, sa isang maliit na tawa na parang pang-iinsulto, sinabi niya, ito pala ang may-ari ng tindahan. Ang tono niya ay puno ng pagmamaliit na parang nakikipag-usap sa isang taong hindi karapat-dapat na makapantay niya. Ngunit hindi kumibo si Mila, hindi agad sumagot. Hinayaan niyang manatili ang katahimikan, pinatitindi ang tensyon na nakabitin sa hangin. Pagkaraan lamang ng ilang segundo, nagsalita siya, malamig, mahinahon, ngunit parang martilyo ang dating. Sino ka? At ano ang pakay mo sa panggugulo sa aking negosyo? Ang boses na iyon ay hindi mataas, ngunit pumupunit sa kayabangan. Napangisi si Makaraig, hindi pa rin nagpapaliwanag, ninanamnam pa rin ang kanyang laro ng pangingibabaw. Ngunit nabigo siyang mapansin na ang larong ito ay malapit ng bumaliktad, dahil sa harap niya ay nakatayo ang isang babaeng hindi yuyuko sa anumang uri ng pressure, gaano man kabigat ang unipormeng suot ng kanyang kalaban. Matapos ang ilang segundong katahimikan, nagsimula siyang magsalita sa tonong pilit na pinapakalma. Wow, ang daming tao sa tindahan mo, Ikaw si Ma'am Mila, di ba, Anya, nagkukunwaring malapit sila.
Isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang pagaanin ang sitwasyon, ngunit malinaw na sa likod ng kanyang mga salita ay may isang banayad na pressure na kanyang itinatayo. Hindi sinagot ni Mila ang kanyang pambungad. Tumingin lamang siya ng diretsyo, naghihintay na matapos ang walang kwentang usapan. Pagkatapos ay dahan-dahang naglakad si Makaraig, na para bang iniinspeksyon ang tindahan, saka muling lumingon kay Mila na may maseryosong tono. Nag-ikot lang ako sa lugar, ma'am. Tinitingnan ang mga negosyong nag-operate. Hindi lahat kasi kumpleto sa dokumento, eh. Pwede ko bang makita ang mga permit ng tindahang ito? Ang hiling ay tila magalang sa una. Ngunit para kay Mila, na matagal nang nasa mundo ng pagnenegosyo, alam niyang ang ganitong estilo ay hindi isang regular na inspeksyon. Ang tono ni Makaraig ay puno ng pahiwatig na para bang naghihintay ng maliit na butas para gamiting panakot. Hindi na tinag si Mila. Sumenyas siya sa isa sa kanyang mga empleyado na mabilis na naglakad patungo sa likod na silid at bumalik na may dalang makapal na folder ng mga dokumento. Sa mahinahong kamay, iniabot ni Mila ang folder kay Makaraig. Sige, tingnan mo. Kumpleto ang lahat ng legalidad. Ang pangalan ko ay nakalista bilang lehitimong may-ari, at ang mga papeles na ito ay nire-renew ayon sa takdang oras, sabi niya ng may diin. Walang pag-aalinlangan, walang tonong nagpapakumbaba. Kinuha ni Makaraig ang folder, binuksan ito ng marahan. Nagkunwari siyang seryosong sinusuri, kumunot ang noo. Bumubulong-bulong ang kanyang bibig na parang may tinatasa, ngunit lahat iyon ay isang palabas lamang. Wala siyang pakialam sa laman ng mga dokumento. Ang layunin niya ay hindi mag-inspeksyon, kundi manakot, maghanap ng butas, at kung kinakailangan, gumawa ng dahilan para manggipit. Matapos buksan ang ilang pahina at mapagtantong kumpleto at lehitimo nga ang lahat ng dokumento, isinara ni Makaraig ang folder ng malakas at inilagay sa mesa. Tumawa siya ng mahina, ngunit nagbago na ang kanyang tono. Mas malamig, mas matusok. Wow, ang ayos naman pala. Bihira akong makakita ng maliit na negosyo na ganito kaorganisado. Magaling. Pero alam mo, minsan may mga teknikal na bagay na hindi nakikita sa papel, pero mahalaga para sa seguridad ng lugar, sabi niya sa isang tonong sinadyang maging malabo. Alam ni Milan na ang pangungusap na iyon ay hindi isang babala. Ito ay isang nakatagong banta. Isang tipikal na banta ng mga unipormadong nang aabuso na gumagala sa likod ng pangalan ng institusyon. Sana laging ligtas at maayos ang tindahang ito, Ma'am Mila. Lalo na kung maayos din ang pakikipagtulungan sa mga otoridad, mas panatag, di ba, pagpapatuloy niya. Tahimik si Mila, nakatitig sa mukha ng lalaki. Alam niyang ang usapan ay papunta na sa banayad na pangingikil. Ngunit alam din niya ang isang bagay. Kapag ang isang taong tulad ni Makaraig ay hindi nilabanan, mas lalo siyang mang-aabuso. At para kay Mila, ngayon ay hindi oras para manahimik. Dahil ang dangal ay hindi nabibili, lalo na ng isang matabang pulis na ibinebenta ang kanyang kapangyarihan para sa kakarampot na pera. Matapos magpanggap na sinusuri ang mga dokumento at magbitaw ng ilang malabong komento, inilapit niya ang kanyang matabang katawan sa mesa ng kahera at bahagyang yumuko palapit kay Mila. Pinahina niya ang kanyang boses, ngunit iyon mismo ang nagparamdam na mas mapanganib ang kanyang sinasabi. Ma'am Mila, sabi niya sa tonong halos pabulong ngunit kumakagat. Ang isang lugar na ganito karami ang tao ay nangangailangan ng dagdag na pagbabantay. Para walang gulo, kami mula sa kapulisan ay maaaring tumulong magbantay. Pero syempre, may kaunting bayad iyan. Hindi naman malaki, ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang kaayusan. Ang kanyang mga salita ay lumabas ng magaan na parang nag-aalok ng propesyonal na serbisyo. Ngunit alam ni Mila na hindi iyon isang alok. Iyon ay isang hiling na binalot sa pananakot. Walang direktang banta, ngunit malinaw ang kahulugan. Kung hindi ibibigay ang fee protection money, sila mismo ang lilikha ng gulo. Iyon ang maruming laro ng mga tulad ni Makaraig, nang aabuso habang nagkukunwaring nagpapanatili ng kaayusan, at ilang beses na niya itong ginawa. Ngunit sa araw na iyon, ang kaharap niya ay hindi isang ordinaryong may-ari ng tindahan. Hindi yumuko si Mila, hindi natinag, hindi sinubukang makipagnegosasyon. Sa halip, lalong tumalim ang kanyang tingin.
Tila ang buong katawan niya ay naglalabas ng isang malamig na enerhiya na tumutusok pabalik sa dibdib ni Makaray. Pasensya na, maikli niyang sabi, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit nanginginig sa katatagan. Hindi namin kailangan ng proteksyon mula sa mga taong gumagamit ng kanilang posisyon para manggipit. Lahat ng aming papeles ay opisyal at hindi kami magbabayad para sa isang bagay na hindi legal na obligasyon. Ang pangungusap ay lumabas ng walang tigil, walang pag-aalinlangan. Ang buong tindahan ay natahimik. Ang mga empleyado ay nakatingin kay Mila na may nanlalaking mga mata. Ang ilan ay yumuko dahil sa takot. Ang ilan ay humanga sa katapangang kanilang nasaksihan. Tinaas ni Makaraig ang kanyang kilay na parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tumingin siya kay Mila mula ulo hanggang paa, sinusubukang takutin siya, ngunit hindi umatras si Mila kahit isang hakbang. Ang kanyang katawan ay nanatiling tuwid, at ang kanyang mga mata ay parang hinahamon siya, sinusukat kung hanggang saan itutulak ng lalaking nasa harap niya ang laro. Tumawa si Makaraig ng mahina, ngunit halatang pilit. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit nagsimula ng magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo na ng isang batang babae na walang bahid ng takot sa kanyang harapan. Aba, matapang ka rin, ano? Karaniwan, ang mga may-ari ng negosyo ay kusang nakakaintindi sa kahalagahan ng pakikipagtulungan sa amin, sabi niya habang nakakrus ang mga braso sa dibdib. Ngunit hindi sumagot si Mila. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng takot, kundi ang pinakamatigas na anyo ng paglaban. Isang katahimikan na nagpaparamdam ng pressure sa kalaban. Ang kapaligiran sa loob ng tindahan ay lalong naging tensyonado. Nagsimulang maramdaman ng mga customer ang namumuong gulo at ang ilan ay piniling iwan ang kanilang mga pinamili at dahan-dahang lumabas. Nagsimulang maramdaman ni Makaraig na nanganganib ang kanyang posisyon, ngunit itinulak siya ng kanyang ego na magpatuloy. Iniisip pa rin niya na kaya niyang manakot, na kaya niyang mag-intimidate pa. Ngunit nakalimutan niya na ang larong alam niya sa ibang lugar ay hindi gagana dito. Sa harap niya ay nakatayo ang isang may-ari na hindi natatakot, hindi nabibili at hindi yuyuko dahil lamang sa isang taong may dalang uniforme. Namula ang mukha ni Makaraig. Ang tono ng kanyang boses ay maaaring kalmado pa, ngunit ang kilos ng kanyang katawan ay nagpapakita ng galit na hindi na makontrol. Nagangalit ang kanyang mga ngipin, kinuyom ang kanyang kamao, at tinitigan si Mila na parang kalalait lang sa kanya sa harap ng publiko. Para sa isang lalaking tulad niya, ang pagtanggi ay isang insulto, lalo na tinanggihan ng isang batang babae sa harap ng mga empleyado at customer nang walang bahid ng takot. Ang kanyang amor propyo, na matagal niyang itinayo sa pamamagitan ng pananakot at posisyon, ay nabasag lamang ng malamig na tingin ng isang may-ari ng tindahan. Sa isang iglap, nawala ang lohika at nanaig ang emosyon. Walang babala, sa isang magaspang at hindi inaasahang kilos, iwinasiwas ni Makaraig ang kanyang kanang kamay patungo sa mukha ni Mila. Isang malakas at brutal na suntok. Tumama ito ng diretsyo sa kanyang pisngi at gilid ng labi. Ang tunog ng pagtama ng laman at buto ay malinaw na narinig, sinundan ng pagtilamsik ng sariwang dugo mula sa bibig ni Mila na dumungis sa kanyang dating malinis na puting abaya. Isang sigaw ang sabay-sabay na kumawala mula sa mga babaeng empleyado na nakasaksi. Isa sa kanila ang nagtakip ng bibig. Ang isa naman ay umatras habang umiiyak ng pigil. Walang sinuman ang nangahas na lumapit. Lahat sila ay natigilan, nakatayo na may maputlang mukha at nanginginig na katawan. Para sa kanila, ito ay hindi lamang karahasan, ito ay isang tunay na teror. Isang pulis ang sumuntok sa may-ari ng tindahan sa harap nila, walang lehitimong dahilan at walang takot sa posibleng kahihinatnan. Ngunit hindi bumagsak si Mila. Kahit na bahagyang nawala ng balanse ang kanyang katawan, pinigilan niya ang kanyang sarili na matumba. Hinawakan ng kanyang kaliwang kamay ang kanyang pumutok na labi at pinunasan ang dugong dahan-dahang tumutulo sa kanyang baba. Hindi siya umiyak, hindi sumigaw, hindi umaray. Sa halip, nagbago ang kanyang mukha. Mula sa pagiging kalmado, naging malamig ito. Mula sa pagiging tahimik, naging isang banta. Sa likod ng tumutulong dugo, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Makaraig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakatagong galit at isang dangal na hindi papayag na yurakan. Umatras si Makaraig ng isang hakbang, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat.
Hindi niya inaasahan na mananatiling nakatayo si Mila na parang isang bato pagkatapos ng malakas na suntok na iyon. Walang iyak, walang pakiusap, tanging isang tingin na mas matalim pa sa bala. Sa sandaling iyon, alam ni Mila ang isang bagay, hindi na ito tungkol sa negosyo, tungkol na ito sa karangalan. Hindi siya isang biktima. Hindi siya isang mahinang tao na yuyuko sa karahasan. Siya ang may-ari ng lugar na ito. At walang sinuman ang may karapatang hawakan siya ng ganoon. Habang dumadaloy ang dugo sa gilid ng kanyang labi, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kalalampas lang ni Makaraig sa isang hangganan na hindi maaaring palampasin. At para kay Mila, ang sugat na iyon ay hindi magiging katapusan ng kwento. Ang sugat na iyon ay magiging simula ng isang paglaban na hindi niya maiiwasan. Nakatayo si Makaraig ng mayabang, may ngiti ng tagumpay sa kanyang bilugang mukha, iniisip na sapat na ang suntok na iyon para wasakin ang loob ni Mila, sapat na para ibagsak ang kanyang dangal sa harap ng mga empleyado at mamimili. Ngunit nagkamali siya, malaking pagkakamali. Hindi bumagsak si Mila. Kahit na may dugo pa ring dumadaloy sa gilid ng kanyang labi, ang kanyang katawan ay nanatiling tuwid. Itinaas niya ang kanyang kamay, dahan-dahang pinunasan ang dugo, at saka itinaas ang kanyang mukha. Sa kanyang mga mata, walang luha, walang takot. Ang nakikita ay isang bagay na mas mapanganib para sa isang taong tulad ni Makaraig, isang katapangang nagliliyab mula sa kaibuturan ng isang sugat. Hindi nagsalita si Mila. Tumingin lamang siya ng diretso sa lalaki. Isang tingin na hindi na kailangang isalin sa salita. Isang tingin na naghahatid ng isang malinaw na mensahe, lumampas ka na sa linya. Sa tahimik na silid, tila huminto ang oras. Ang mga empleyado ay nakatingin lamang na may maputlang mukha, mga kamay na nakatakip sa bibig, hindi makagalaw. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkalito, nasaksihan nila ang isang bagay na hindi nila malilimutan habang buhay. Hindi lamang ang karahasan ng isang pulis, kundi ang pagbangon ng isang may-ari ng tindahan na ininsulto at sinaktan, ngunit nanatiling nakatayo na parang bakal na hindi nababali. Hindi kailangang sumigaw ni Mila, hindi kailangang gumanti agad. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakakaba kaysa sa isang sumasabog na galit. Ang kanyang mga balikat ay tuwid, ang kanyang baba ay bahagyang nakaangat, at ang kanyang mga mata ay tila humihiwa. Hindi niya kailangan ng mga salita para ipakita na hindi siya aatras, hindi yuyuko, at hindi isusuko ang kanyang dignidad para lamang iwasan ang gulo. Nagsimulang mawalan ng kontrol si Makaraig. Ang kanyang malaking katawan ay tila mas bumigat, mas nanigas. Ang tingin ni Mila ay bumubuwag sa kanyang ego, niyayanig ang peking katapangan na itinayo mula sa posisyon at pananakot. Sinubukan niyang humiti ulit, ngunit ang ngiting iyon ay naging alanganin. Hindi pa siya inaatake, hindi pa siya hinahawakan, ngunit nagsimula na siyang makaramdam ng banta. Dahil sa unang pagkakataon, hindi takot ang kaharap niya, kundi katatagan. Nakatayo pa rin si Mila, ngunit nagbago ang aura ng kanyang katawan. Hindi na siya ang may-ari ng tindahan na nagsisilbi sa mga customer at nagbibigay ng magiliw na utos. Ngayon, siya ay isang matibay na pader na tumatangging wasakin. At ang kanyang katahimikan ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil siya ay nagmamasid, naghihintay, naghahanda. Dahil sa loob niya, may isang bagay na nag-aapoy, at sa oras na kumilos siya, walang magiging pag-aalinlangan. Ang naghihintay ay hindi isang ordinaryong ganti, kundi isang leksyon na hindi malilimutan ng sinumang makasaksi, kasama na si Makaraig. Lahat ay nangyari ng napakabilis. Matapos ang ilang segundong nakakabinging katahimikan, sa wakas ay kumilos si Mila. Walang ingay, walang sigaw, tanging isang pagsabog mula sa kanyang kalooban na matagal na niyang pinigilan. Ang kanyang kamay ay kumilos ng may nakakagulat na bilis patungo sa mukha ni Makaraig. Ang unang suntok niya ay tumama mismo sa panga ng lalaki na nagpatalsik sa malaking ulo nito patagilid. Bago pa man siya makahinga, nagpakawala si Mila ng ikalawang suntok, mas malakas, mas malalim, na tumama sa kanyang pisngi at nagpabago sa mayabang na tingin nito sa isang pagkataranta. Umatras si Makaraig ng isang hakbang, nawala ng balanse, ngunit hindi tumigil si Mila. Ang ikatlong suntok ay dumating ng walang awa, tumama sa kabilang bahagi ng kanyang mukha, na naging dahilan para tuluyan siyang mawalan ng kontrol. Ang kanyang matabang katawan ay nagsimulang gumiwang, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi na mayabang. Ang natira na lamang ay gulat, pagkalito at takot.
Ang korap na pulis ay hindi nagkaroon ng pagkakataong itaas ang kanyang kamay para gumanti, lalo na para ipagtanggol ang sarili. Masyado siyang mabagal para maintindihan na ang kanyang biktima ay naging isang mangangaso na. Napasigaw ng mahina ang mga empleyado. Ang ilan ay natigilan, ang ilan ay umatras na may nanlalaking mga mata. Hindi nila kailanman inakala na si Mila, na kilala nilang mahinahon at malumanay magsalita, ay may itinatagong lakas at galit na ganoon kalakas. Bawat galaw ni Mila ay kontrolado, ngunit may dalang pambihirang pagsabog. Hindi ito isang walang direksyong galit. Ito ay isang ganti na matagal ng kinimkim. Lahat ng galit na itinanim ni Makaraig mula nang dungisan niya ang karangalan ng tindahang ito, mula nang suntukin niya ng walang awa, ay inaani na ngayon sa anyo ng isang hindi inaasahang paglaban. Mabilis na humakbang si Mila pasulong, at buong lakas na sinipa ang tiyan ni Makaraig. Ang sipa niya ay matalas at malakas. Hindi lamang ito basta pagtulak, kundi isang pagtama na tumagos. Ang malaking katawan ni Makaraig ay bahagyang umangat mula sa sahig bago tuluyang bumagsak sa lupa, nakahandusay sa isapagitan ng estante ng chichirya at inumin na parang isang bulok na sako na itinapon ng walang galang. Umuwol si Makaraig. Hirap siyang huminga, ang kanyang katawan ay namimilipit sa malamig na sahig. Ngunit walang lumapit para tulungan siya. Walang empleyado, walang customer. Lahat ay nakatingin lamang dahil alam nila na inaani ng lalaki ang kanyang itinanim. Nakatayo si Mila sa ibabaw niya. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline at galit na hindi pa tuluyang nawawala. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lamang niya ang kanyang kalaban na ngayon ay nakahandusay at walang magawa, parang basurang nabigong maghari-harian. Sa tingin na iyon, walang awa. Dahil ang dangal na tinapakan ay hindi karapat-dapat patawarin ng ganoon kadali. At para sa sinumang nakasaksi sa pangyayari sa araw na iyon, isang bagay ang naging malinaw, ang babaeng iyon ay hindi lamang may-ari ng tindahan. Siya ay isang tagapagtanggol ng karangalan. At sinumang maglakas loob na dungisan ito ay babayaran ng buo sa paraang hindi nila malilimutan. Ang katawan ni Makaraig ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang paghinga ay hirap at mababaw, na parang isang taong kalalabas lang mula sa pagkalunod. Ang dalawang kamay niya ay nakahawak sa kanyang tiyan na sobrang sakit dahil sa malakas na sipa ni Mila. Ang kanyang mukha ay may pasa, namamaga ang pisngi, at mula sa gilid ng kanyang labi ay may manipis na dugo na dumungi sa simbolo ng institusyong ginamit niya noon para manggipit ng iba. Wala nang natirang kayabangan. Ang kanyang mga mata ay ligaw, puno ng gulat at kawalan. Napagtanto niya na sa unang pagkakataon, hindi siya ang naghahari sa lugar. Sa paligid niya, ang mga empleyado ay nakatayo ng tahimik, pinapanood ang isang pambihirang tanawin, isang pulis na nakahandusay na parang isang magnanakaw na nabigong tumakas. Ilang customer na kanina inagtago sa likod ng mga estante ay dahan-dahang lumabas, sinasaksihan ang katapusan ng isang dramang hindi nila inaasahang makikita. Hindi maitago ni Makaraig ang kanyang kahihiyan. Hindi lamang siya natalo sa pisikal na laban, kundi nawasak din ang kanyang pagkatao sa harap ng maraming saksi, at sa kamay ng isang babaeng inakala niyang kayang-kaya niyang gipitin sa pamamagitan ng banta at suntok. Sa natitirang lakas, sinubukan ni Makaraig na bumangon. Umuwol siya at lumuhod habang pinupunasan ang dugo sa kanyang mukha. Ang kanyang paghinga ay maikli, mabigat at mabilis. Yumuko siya, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa takot na harapin ang mga matang hindi nayuyuko sa kanya. Patawad, nagkamali ako, sabi niya sa isang mahinang boses na halos hindi marinig, ngunit sapat na para marinig ng lahat sa loob ng tindahan. Nanatili si Mila sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya gumalaw. Tinitigan niya ang lalaki ng matalim, hindi sinagot ng salita ang kanyang paghingi ng tawad. Dahil para kay Mila, ang kahihiyang nararamdaman ngayon ni Makaraig ay mas matindi pa kaysa sa anumang berbal na parusa. Gumapang si Makaraig patungo sa pinto. Hirap siyang maglakad, nanginginig ang kanyang mga binti, at paminsan-minsan ay umuungol siya sa sakit. Lumingon siya sandali at ang tanging nakita niya ay mga mukhang hindi na natatakot, kundi puno ng pandidiri. Ang kanyang dangal ay nawasak, hindi ng sandata, kundi ng katapangan at karangalan na sinubukan niyang yurakan, ngunit nabigo siyang supilin. Nang bumukas ang otomatikong pinto at kinaladkad ng matabang katawan na iyon ang sarili palabas ng tindahan, sinalubong siya ng matinding init ng Maynila.
Naglakad siya ng hirap patungo sa kanyang lumang motorsiklo. Ang kanyang kamay ay nakadiin pa rin sa kanyang tiyan na masakit. Ilang tao sa labas na nakakita mula sa malayo ay nagtataka, ngunit walang nangahas na lumapit. Sumakay siya sa motorsiklo nang may kahirapan at umalis ng walang imik, iniwan ang alikabok at kahihiyang namuo sa kanyang likuran. Samantala, sa loob ng Mila Smart, dahan-dahang bumalik ang buhay. Nagsimulang kumilos ang mga empleyado. Ilan sa kanila ay lumapit kay Mila na may pag-aalala, ngunit puno ng paghanga. Ngunit hindi gaanong nagsalita si Mila. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang natirang dugo sa kanyang labi, at saka sinabi ng maikli, ayusin ninyo ang lahat. Sa araw na iyon, sa pagitan ng mga estante ng paninda at mga cash register, ang dangal ng isang babae ay naitaas, at ang kayabangan ng isang